Yo, what's up mga master? Mark Music here. Last time mga master, nagturo tayo ng finger tapping dito sa gitara, pero nasa electric guitar yun. Ito yun, oh. May nag-comment doon na gagawa lang daw yun kasi electric guitar. At malambot yung electric guitar, kaya nagagawa, napapatunog ng ganun. So, naisipan ko itong gawa ng video, acoustic guitar. Di po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko sa sarili kong research experience. Nasa sayo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! So, yun na nga, pagbigyan natin tong sabi ng ating kamaster na hindi daw yan kaya gawin ng mga acoustic guitar. Mga master, kailangan nyo munang maunawaan to mga master na yung electric guitar at acoustic guitar is iba talaga yung kanilang string action. Yung ating acoustic guitar, hindi siya pwede mag super low action na kagaya ng mga electric guitar. Yan, nakikita nyo yung kanyang action. So, kaya malambot siya. Yan. Ito naman yung ating acoustic guitar mga master. Kung tignan nyo yun dyan mga master, oh. Hindi siya ganon ka low. So, nasa standard lang talaga siya mga master. Kasi ito mga master, yung dahilan kung bakit hindi pwedeng super low action ng ating mga acoustic guitar. Kasi, pag super low action yung mga acoustic guitar, hindi na siya magtutunog parang acoustic. Especially pag nagko-chords ka. Kaya mataas yung action para malayo siya masyado doon sa frets para makapag-vibrate ng maayos. Para pag in-strum mo, yan, magpuproduce ng magandang sounds na acoustic na sounds. Kaya nga acoustic guitar. So sana clear sa inyo yan mga master. Lilinawin ko lang na kayang-kaya ng acoustic guitar yung finger tapping. Sa ating right finger, yan ito. Hindi lang diin-diin na ganon-ganon, yan. Kasi di mo masyado mapatunog yung string, yan o. Yung tunog niya is choke. Ang gagawin is ganito. Pag diin ng daliri natin, ito yung ating ring finger, ipa-pluck mo siya. Ganyan o. Yan. Pluck. Yan. Para magtutunog. Hindi ko pa ginagamit yung aking pang tapping na daliri. Yan, hinawakan ko lang siya. Oh. Yan, oh. Yun siya. Ang exercises nito mga master is ganito. Yan. Ito yung ating index finger is nanatili lang din siya dito. Yan, naka-steady lang siya. Then, yung ating thumb finger, kung saan nakalagay yung ating middle finger, doon natin ilalagay. Para makaka-grip ng maayos. Then, ganito yung gagawin, exercises. Yan, ito yung ating mga daliri. So, start tayo sa ito, middle finger. Yan. Then, ring finger. Pinky finger, yan. Yan. Ulit-ulitin mo lang. Ganyan. Na mapatunog mo ng ganito yung gitara. Tignan mga master hindi mo kailangan na patunogin ng malakas na malakas. At syempre yung ating gitara at least man lang naka-standard yung kanyang taas ng string. Fret wires mismo mga master, yung sukat niya. Ito na lang para mas naintindihan yung mga master yung sinasabi ko. Yan kasi di makita dito sa aking gitara. So, ito yung fret wire. Yan. So, ito yung fret wire. Then, ito yung string. Yung pagitan nilang dalawa, yan, sa gitna. Yan. Yung sukat, kailangan nasa 2.5 or 2.75. Okay na yan. Yung sukat na yan. Standard na yan na sukat pang acoustic. Hindi lang lalagpas ng 3mm kung pataas. Ganon. Super taas na yon. Basta, ang sukat is 275 or 250 mm. Yun ang tinutukoy ko mga master.
Then, ito na mga master. Pag magawa mo na to mga master yan, mapatunog mo na yung string yan. Ang susunod is ito na, magtatap na tayo. Ganon din yung ideya mga master sa tapping. Hindi lang ganon-ganon kanina yung diin-diin, tas bitaw. Pinaplak natin, di ba? So, ganon din siya. Hindi lang na yan, pindot na pindot lang tayo dyan. Hindi. Ipaplak din natin siya. Ganito rin yung ideya yan. No? Pag diin, ipaplak din natin yan. Yan, pwede ka mag-practice mga master yan. Ganito mo muna yan. Yan. Ganon. At gaya rin ng sinabi ko mga master sa video natin ng tapping is kailangan nasa scale din yung ating pluck. Hindi lang basta-basta na magtatap ka lang somewhere ganyan. Okay na yan, hindi. Nakaskala din tayo mga master. Example sa ating scale is G major scale. Gagawin natin dito sa ating first string. So meron tayong G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Yan. Itong scale na to, ito rin yung gagawin natin. Yan yung ating mga itatap. So example, meron tayong G at A, ganyan. Ang itatap natin yung B. At ganun din yan sa tapping mga master para hindi mo masagi or hindi mo magpatunog yung ibang mga string na mag-ringy siya. Mute mo siya mga master. Sa mute is gagamitin mo yung palm mo, yan, didiinan mo yung ibang mga strings, liban lang dito sa papatunogin natin na string. So pag nakadiin na yan, so pwede na natin gawin yon. Yan. G, A, B. At i-move natin yung ating tapping, ilagay natin sa C, D, E, F sharp, G. Yan. Pwede mong gawin, i-move mo yung pang tapping mo or ito mismo, i-move mo rin ito ganyan. Basta nandun din siya sa scale. So, G, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F sharp, then F sharp, G. Yan, depende sa'yo kung paano mo gawin. Sample lang ito, i-move ko itong pang tap ko, ganyan. Move ko siya. Magtigil ako dito, example lang. Ito naman i-move ko isa. Yan, ganun siya mga master. Depende yan sa'yo. At take note, kailangan kabisado rin talaga nyo yung fretboard nyo para magagawa mo to sa lahat ng scale na gustuhin mo. Kasi iba-iba naman yung scale, di ba? So yun siya mga master. Sana nasagot na natin yung request ng ating kamaster na pwede ba i-tapping yung mga acoustic guitar. So, ang sagot is pwedeng pwede. So, hanggang dito lang sa video natin na ito mga master. Sana wag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig din sa gitara. So, hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out!